Kamakailan lang mga kababayan, sa lugar ng Maynila, sa bandang Tondo, mayroong isang aso, no? Mayroong isang aso mga kababayan na nag-ano ito, tawag dito, parang merong isang bagay na kahinahinala sa bandang Tondo na parang di nila alam kung bomba yata ang laman or kung ano ang laman kasi kahina-hinalang bagay nga na isang bag. Ngayon, pumunta ang isang isang National Police Commission at saka itong grupo ng Manila Police tawag dito, Manila Police, basta ganun. Yung mag-ano ng bomba, yung mag-check, may bit-bit na aso. Yung aso pong yun ay isang Belgian na K9. Belgian K9, no, na aso. Ngunit mga kababayan, ang nakakapag pinuna ito lalong-lalo na sa mga pet lover, no, yung mga mahilig sa aso at yung grupo, asosasyon ng mga tawag dito, mga magulang na mga nag-aalaga ng aso. Na kung saan napansin nila, yung nagbitbit ng aso, napakalaki ng tiyan, samantalang yung aso, butot balat lumalabas. Di ba? Kaya pinuna po mga kababayan ng netizen itong nangyari sa isang aso na isang K9 na Belgian. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pinuna ng netizen ito, lalo-lalo na yung mga poor parents, no? Na bakit ganun? Yeah? Naawa sila sa naturang aso. Ang sabi nga dito sa post ni Ramon Tulfo, mga kababayan, ipatatawag ng National Police Commission or NAPOLCOM ang aso, ang handler ng Belgian Malinios ng Manila Police K9 Unit matapos lumabas ang litrato nito sa FB post dito kahapon nung Monday, August 4. No? Mapansin na ang aso na ginagamit ng bomb detection at disposal ay payat na payat. Parang isang bulati na lang ang hindi pa pumirma upang pumanaw na ang aso. Eka nga, nag-viral ang litrato at maraming netizen na naawa doon sa isang Belgian na K9. Isa sa mga naawa sa aso ay ang kaibigan ko na magdudunit ng maraming dog food na nagtatagal hanggang tumaba ito. Pinapatawag ni NAPOLCOM Commissioner CEO Ralph Kalinisan sa Huwebes ng August 7, 2025 ang handler kasama ang Belgian na K9 sa NAPOLCOM Central Office sa Quezon City. Diba? Kasi bakit? Sa Huwebes ko na rin ibibigay ang pagkain na idudunit ng aking kaibigan sa aso upang ito ay tumaba. Ayaw kong magpakilala ang donor na isang dog lover. Kung makita nyo ba naman kasi, mga kababayan, nagsisirbisyo yan. Aamuyin niya kung drugs ba yan o bomba, yung nasa laman ng bag, na kung ano ba yung laman dyan na nilalagyan ng yellow na tag ng pulis, na do not enter. Inapansin nga nila itong isang K9 na hawak nitong tawag dito pulis, no, para sa mga bomb disposal or bomb checker, napakapayat. Diba? Pero samantalang yung nagbitbit, napakalaki ng tiyan. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, ito po ang napansin. Kasi actually mga kababayan, meron din po akong aso, ganito din po siya. No? Actually yung sa akin, Agouti, Husky po ito. Mas malaki pa sa Siberian. Tapos yung kapitbahay namin doon, ganito talaga, Belgian. So napakalaki po niya. No? Pero ito, naawa, kahit ako po, kahit kayo man po, ang makakakita mga kababayan, butot balat na po yung aso. At saka take note, imposible at napaka-imposible man po na itong aso ay walang makain, samantalang imposible na walang budget ito mula sa government. Kasi K9 ito eh. Once na K9 yan, ikaw nag-aalaga, may pondo yan. Yeah? May allowances yan. Pampakain dyan, tinipid, sa madaling salita. Correct me if I'm wrong mga kababayan, comment po kayo kung itong aso na to ay may allowance po yan para sa kanya. Hindi ba kaya ang sabi dito mga kababayan ng mga netizen, dito, tapos yung may hawak ng aso, ang taba, busog-lusog ang tiyan, kawawa naman yung aso. Nag-comment. Ito namang isa, taba amo payat aso. Source of corruption kasi yan. Start from
procurement kasi sablay health, pinapasa edad ng aso, dinaya, example, 5 years old, ginawang 2 years old upon delivery sa unit organization, matanda na at sakitin ang aso kaya hindi na minsan mapakinabangan. Imbis ang budget aabot sa lower rank, sa taas pa lang kinakain na ng bawat buwaya. Kaya minsan kawawa rin ang handler, produce galing sa sarili nilang bulsa. May mga ganun pala, mga kababayan. 'Di ba? Actually, mga kababayan, meron po tayong good news diyan sa aso na 'yan. Sa simula nung nag-trending po 'yan, mga kababayan, kasi pinost po 'yan ng netizen, sunod-sunod na po, mga kababayan, yung mga nagpapaabot ng tulong at concern hanggang sa nakarating na po ito sa Napolcom, mga kababayan. Ito na po, mga kababayan. Ayan po ang pangalan, Kobe Bryan ang pangalan ng Biljan Malinyos na miyembro ng Manila Police Bomb Disposal at Detection Unit na isang Biljan na aso. So ngayon, mga kababayan, noong bumisita po ito sa Napolcom, no, at pina-report nga sa Napolcom itong handler at saka itong canine na Biljan, ayon, medyo nabawas-bawasan na yung buto niya, pero syempre, pinakain siguro ng pinakain para hindi naman po nakakahiya. So ngayon, mga kababayan, Ma'am Chaicher, hello po. So ngayon, ito nga, sunod-sunod ang mga donasyon. No? Ang dami ng pagkain. Much better po kung sino man po ang mag-donate, lalong-lalo sa mga ganitong senaryo, mga kababayan. Kung may makita kayong mga alagang aso na nagugutom, tapos yung nag-alaga, walang maipakain kasi hindi nga kaya, pero willing mag-alaga, ang ibigay nyo po pagkain na. Huwag po kayong magbigay ng pera. Bakit? Money is root of all evil. Kahit mag-donate ka ng 1,000,000 dyan para alagaan niya yung aso, ako po'y itataya ko po ang isa kong daliri, 1,000,000%. Putulin ko daliri ko kung hindi pag-aksayahan ng nag-aalaga yung aso. Malamang sa nag-aalaga mapunta ang kalahati sa aso. Ganun yun, mga kababayan. Kaya sa mga dog lover po dyan or pet lover, no, pag nag-donate po kayo pagkain, pagkain na po, wag na pera. Kasi bakit? Mapupunta lang sa nag-aalaga yan. Sabihin natin, magkano lang naman kinakain ng aso? Bilhan mo naman yan ng buong manok isang araw. Kung 1,000,000 ang donation dyan, magkano lang naman yung manok? Mas mapupunta pa doon sa nag-aalaga ang pera kaysa doon sa aso. Para ka lang nagcha-charity. Alam niyo yung mga charity vlogger, hindi ko naman nila lahat, wala akong papangalanan Pero ang mga nagcha-charity vlogger, ganyan po ang ginagawa. Bukod sa bibigyan sila ngayon ng $100 pang donate, pang tulong, yung $30 doon, bulsa, yung 70 lang ibibigay. At bukod doon sa binigay para pang donate, meron pa yung para sa kanila. Kaya doble po ang kita. Kaya napapansin nyo po yung mga charity vlogger, habang tumutulong yan sa ibinigay. Halimbawa, si Ma'am Lily Tonini nagbigay sa akin $100. Ako yung charity vlogger. Alam ba ni Ma'am Lily Tonini kung magkano bilhin ko? Yung 70, tulong ko. Yung 30, bulsa ko. Tapos bukod dun sa binigay ni Ma'am Lily Tonini, bibigyan pa niya ako ng para sa akin dyan. At bukod dun may para sa akin na ako at kinupitan ko pa yung pangtulong para sa tao, meron pa akong kinikita sa YouTube. Kaya triple po ang kinikita ng mga vloggers na charity kaysa doon sa tinutulungan. Walang pinagkaiba kay Idol. Idol, ako po'y nagrereklamo ngayon. O sige, bibigyan kita 100K pero video kita, 5 video. Walang pinagkaiba, mga kababayan. Totoo yan. Yung mga nagcha-charity, kahit nga si Idol si Idol, tanungin ko kayo, yan bang binigay ni Idol na 100K, 200K para sa mahihirap? Ilang video ginawa niya dyan? Ilang video ang kinikita niya dyan? Yung 100K, ang balik sa kanya, milyon. 10% lang ang naitulong niya, pero ang balik sa kanya, 90-80%. Kaya ganyan ang estilo, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, kapag kayo'y tumulong, kung ano yung unang pangunahing kailangan ng tutulungan ninyo, pag magbigay kay tulong, wag pera. Magpa-deliver kayo, pwede man kayo mag-book yun, pa-deliver, bigas, dilata, pansit canton, bigay nyo diretso doon sa tao. Wag nyo nang ipadaan sa vlogger, bibigyan nyo pera. Sabi ko sa inyo, alam ko yan. Naranasan ko yan na hindi po ako nakamute, malakas po ang boses ko. Sabi ko sa inyo, ito po yung good news, mga kababayan. Nasa Napolcom na itong si Kobe
Oo, na isang canine at ayun nga, nabigyan na siya ng maraming pagkain. Dapat ganyan. Pagkain ang ibigay. Kasi namayat eh. Hindi pera ang sagot dyan para tumaba. Baka mas lalong tataba yung handler. Oh, pagkain ang kailangan. Bigyan mo pagkain. Posibleng kainin ng handler yung dog food. Tignan natin kung hindi siya nagbulat eh. Yeah? Ganyan ang gawin mga kababayan. Kaya pagka nakakita kayo ng mga ganitong senaryo, awa ako sa bata kasi walang makain, payat na payat, kasi ang magulang walang trabaho, huwag mong bigyan ng pera. Bigyan mo pagkain, bigas, ulam diretsyo. Bakit ka pera yan? Hindi nila igagastos sa pagkain yan. Mapunta lang yan sa pangbayad sa utang nila noon, isusugal, iinom, ilalasing, igagala lang yan. Tapos next day wala nang kain, nga. Diba? Ganon yon. Ma'am Rosario Bisin. Alam ko yung mga karakas, mga ganyang tao. Kilala ni Ma'am Rosario Bisin kung sino yung mga ganyan. Di ba? Pero pwede niya ipagbili ang dog food. Okay lang, ibenta niya dog food. Yeah. At least, ikaw nag-donate, lagi mo siyang i-check. Okay lang ba? Nandyan ba yung ano ko? Lumaki ba yung aso? Okay lang. At least, mahirapan ka din kasi magbenta ng dog food. Sino ba namang unahin mo pambili dog food? Unahin mo muna bigas para sa pamilya bago dog food. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, pag nag-donate kayo, pagkain diretso ng aso, wag pera. Kasi pag pera ibigay mo, siyempre unahin lang yung unang pangangailangan la bago yung aso. Yeah? Kaya ito po, maraming salamat po, no, sa Napolcom, no, at itong nag-donate ng mga pagkain ng aso. Yeah? Alam mo, sa totoo lang dito sa Pilipinas mga kababayan, basta kahit anong klaseng paraan para pagkakitaan, magagawa ng tao yan. Alam nyo, bigyan ko kayo example mga kababayan. Alam nyo, sa amin yung dahon ng gabi, pinakain lang ng baboy yan. Pero dito, ginawang laing. Ginagawang laing, inuulam ng tao. Sa amin, sa probinsya, yung dahon ng gabi, pagdating sa Maynila, dito sa Maynila, ang pagkain ng tawag dito, dahon ng gabi sa baboy lang yan. Yung kangkong sa baboy lang yan. Pero dito sa Maynila, putang ina, kahit dahon ng kamuting kahoy, nabibili. Diba? Kent, may kilala ako. Kilala mo yan, marami siyang aso, nagmakaawa sa mga aso niya kapag may nagbigay di naman binibigay. Nakakasakit. Nagkakasakit aso niya. Sabi ni Ma'am Lilito Nini. Nako, Ma'am Lilito Nini. Dami-dami. Yung iba nga, ginamit na yung aso para kumita, tapos binidyo-video. Binablog-blog, tapos kailangan namin magpatayo ng shelter, kailangan namin ng shelter. Mahirap yung ganyan. Dapat sa mga ganyan, pag may mag-rescue ng mga aso, dapat hindi payagan ng gobyerno yung ganyan, dapat pakuhain ng permit. Kasi yung iba kasi pinagginawang hanap buhay eh. Di ba? Hindi ako against sa mga nagre-rescue ng aso pero alam nyo sa totoo lang, hindi po kayo magpakapagod mag-rescue niyan kung hindi kayo kumikita. Yung iba kasi pinagkakitaan, ang dami kong napanood sa Facebook, ito na po, kawawa po yung ganito namin, kailangan po namin ng ganun. Pinagkakitaan yung mga aso. Ako, okay lang naman sa akin pagkakitaan nyo basta yung aso busog. Kayo naman, pagdating nyo sa langit, kayo naman magbabayad niyan eh. Ang tanong, kung mapunta ka sa langit, si Digo nga, sa lupa pupunta eh. Diba, Ma'am Lilito Nini? Ma'am Chaicher sa Sirisa Force. Maraming salamat po. So, yun lang po kay reaction na, kawawa yung aso. Sa totoo lang mga kababayan, kung nakita nyo po, sabi nung aso, sumbong kita sa pulis. Sabi nung aso, oo, mamang pulis, hindi ako pinapakain ng nagbantay sa akin. Ay, hindi pala to pulis, si Ramon Tulfo pala to. Sabi niya, Ramon Tulfo, hindi ako pinapakain. Ikaw, pakainin mo ba ako? Suntukin ka ni Claudine. Lumapit yung aso kay Ramon Tulfo, sabi niya, ikaw ba yung sinuntok ni Claudine? Sige yung aso, si Ramon Tulfo pala yan, kaya, musta ka na? Ikaw ba yung sinuntok ni Claudine? Naka-blue pa sila lahat, di ba?
Si Ramon Tulfo pala ito. Tapos nag-donate daw yung kaibigan niya ng mga royal. Actually, royal canin, alam ko yan. Nagpapakain ako ng aso. Pakamahal po niyan. Isang sakong royal canin, mahal niyan. Nasa mga 3.6 po yan. Ako, yan din po pinapakain ko. Hindi ko po tinitipid. No, hindi ko tinitipid ang aso ko. Kaya makita nyo po matalino. Sabi ko nga, sinong gusto mo? Si Lenny, si Sarah. Ba ganon. Ha? Agata. Ayaw niya. Wag na kasi magtahol-tahol pa. Sunod, mga kababayan. Siyempre, alam ko inaabangan ninyo itong ating topic. Ito yung pinaka-main topic natin dito.